Shortly after midnight on March 4, 2025, an FA-50 fighter jet went missing during a tactical night operation. Search and rescue sa nawawalang fighter jet ng Philippine Air Force at 2 piloto nagpapatuloy. Meron po kaming alam na pumunta rin po siya ng Japan and hindi po siya nakaalis. Supposed to be bound for US pero denied flight, denied check-in. So wala rin naman hong holdings ang Japan Police or Japan Immigration. Thereafter that, wala na po kami information. Dating presidential spokesperson Harry Roque nagtangka umanong pumunta sa Estados Unidos ayon sa Bureau of Immigration. Kinaroroonan ng dating opisyal, hindi matuntun sa ngayon. Hindi naman nangangahulugan na permanente yung dismissal na yan. Kung ano man yung remedyo na gustong i-avail nung petitioner, nasa kanya pa rin po yan. Madami naman pong option pa na available para po sa kanya at yung mga iba pang magpipetisyon. ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo nagpasalamat sa pagkakadismiss ng COMELEC sa disqualification case laban sa kanila. Pero petitioner maaari pang magsampa ng panibagong reklamo. On my 8th day, may ganito ng storyang lumalabas. Ano to, demolition job? Fake news ba to? Ano ang dahilan? Pagsasampa ng reklamo laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon laban sa kanya, hindi na itutuloy ni Presidential Communications Chief J. Ruiz. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Isang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force ang nawawala. Sakay nito ang 2 piloto na nagsagawa ng tactical night operations hating gabi ng Lunes. Nakakadasa ng lumapag sa Mactan Air Base kanina madaling araw nang mawalan nito ng komunikasyon. Patuloy naman ang isinasagawang search and rescue operation. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Shortly after midnight on March 4, 2025, an FA-50 fighter jet went missing during a tactical night operations. Umaasa ang Philippine Air Force na buhay pa ang 2 piloto ng nawawalang FA-50 jet fighter na napaulat na nawawala kaninang madaling araw. Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang search and rescue operation upang makita pa ang eroplano. Nawalan ito ng komunikasyon pasado alas 12 ng madaling araw kanina, ilang minuto matapos itong mag-take off sa Benito Ebuen Air Base sa Mactan, Cebu para sa isang tactical night operation. The other aircraft repeatedly attempted to establish contact with the missing aircraft until their return to Mactan, Cebu. Ayon sa Philippine Air Force, prioridad nila ang paghahanap at kaligtasan ng 2 piloto. The Philippine Air Force is conducting extensive and thorough search operations utilizing all available resources to locate the missing jet fighter aircraft. Our primary concern right now is the safe return of our aircrew. We are hopeful of locating them and the aircraft soon and ask you to join us in prayer during this critical time. Hindi naman idinitalye ng Philippine Air Force kung para saan ang operasyon. Ngunit kinumpirma ng 4th Infantry Division ng Philippine Army na mayroon silang operasyon laban sa New People's Army sa Barangay Iba, Cabanglasan, Bukidnon kahapon at humingi ito ng air support sa Philippine Air Force. Yes, correct po. Our forces requested a close air support or air support from our air assets. This is to preserve our forces, no, and of course avoid casualties, no. This is critical sa ating pag-neutralize doon sa posisyon ng CTG po. Ayon sa Philippine Air Force, mayroong personal locator beacon ang mga piloto
na maaaring i-activate upang magpadala ng signal sakaling mayroong emergency para agad matukoy ang kanilang lokasyon. Mayroon ding sapat na kakayahan ng kanilang mga piloto na magpalipad sa gabi at araw. Ito ang unang major incident na nasangkot ang FA-50 ng Philippine Air Force simula nang mabili ito sa Korean Aerospace Industries. 2015 hanggang 2017 na kumpleto ang 12 FA-50 aircraft ng Philippine Air Force na pinondohan ng 18.9 billion pesos sa ilalim ng modernization program ng pamahalaan. Sa ngayon, wala pang suspensyon sa paglipad ng 11 pang FA-50. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ng Philippine National Police na mayroon silang direktang tinanggap na donasyon mula sa Chinese spy na nahuli ng National Bureau of Investigation noong mga nakaraang araw. Ayon kay PNP spokesperson at Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Jean Fajardo, may mga sinusunod na guidelines ang PNP sa pagtanggap ng mga donasyon. Ipinag-utos na rin anya ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang investigasyon ukol dito. We are continuously conducting inquiry and a record check to make sure na yung mga donations po earlier, not only from this alleged group, pati na rin po doon sa ibang mga donation. But what we want to make it clear na meron pong clear guidelines and policy po ang PNP in terms of regulating po yung acceptance po ng donation, na very clear po sa policy po ng PNP and any existing laws pertaining to donation, na dapat po ang isang government agencies katulad po ng PNP ay dapat po ang mga donation na tinatanggap must come from legal or legitimate source, at it must be documented in the form of deed of donation for proper accounting and transparency po. Ang Tarlac Municipal Police Station sinabing wala silang natanggap na donasyon mula sa Chinese spy, habang ang Manila Police District naman sinabing mula sa Manila Local Government Unit ang 10 China brand na motorsiklo na natanggap nila noong 2022. Nauna nang inamin ng Manila LGU na tinanggap lamang nila ang donasyon at itinurn over ito sa MPD at wala na silang naging interaction sa mga nagbigay nito. Unang-una, hindi ko personally na kilala kung anong organization yun. Kasi nireceive lang po namin yung China-made motorcycle from City Hall. In fact, sa City Hall pa nangyari yung turnover sa MPD po, ma'am. Mariing pinabulaanan ni Presidential Communications Office o PCO Secretary Jay Ruiz ang kumakalat na balita na nakakuha umano ang kanyang kumpanya ng daang-daang milyong pisong kontrata sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO bago siya naging membro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, may hinala siya sa dahilan ng pagpapakalat ng nasabing fake news laban sa kanya. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. On my 8th day, may ganito ng storyang lumalabas. Ano to, demolition job? Fake news ba to? Ano ang dahilan? Isang demolition job, ito ang nakikitang motibo ni Presidential Communications Office o PCO Secretary Jay Ruiz sa ginagawang pagpapakalat ng isyung nagmamay-ari siya ng isang media firm na nakakuha umano ng mahigit 200 million pesos na kontrata mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Nangyari umano ito bago siya muupo bilang kalihim ng PCO. Giit ni Secretary Ruiz, hindi siya ang nagmamay-ari ng nasabing media firm, kundi kinuha lamang siya bilang authorized representative sa isang joint venture agreement sa PCSO. I never owned a single share of Digital 8. So maliwanag po yan. Ang ikinalulungkot ko lang dito po ay, alam mo, napakabigat po ng akusasyon. Ito nga yun nandito siya. Sabing ganun dito,
parang tumama sa loto. J. Ruiz Company bags 206 million contracts from PCSO. Ayon sa PCO Secretary, pinag-isipan niya na magsampa ng kaso laban sa anyay nagpapakalat ng fake news. Ngunit nagdesisyon siya na iatras ang planong ito. I was contemplating siyempre yung una mong reaction, di ba? File a legal action against these purveyors of fake news. Pero nung naitulog ko, naisip ko baka naman lalo lang tayong madistract. Madistract tayo sa focus na ano ang kinakailangan gawin bilang Presidential Communications Office. Hinala pa ni Secretary Ruiz, may kinalaman din ito sa napipintong pagbabago sa PCO. Meron kasing mga mangyayari dito na kinakailangan kong gawin. Merong balasahan na mangyayari. May ang utos ng Executive Secretary, lahat from Director up, kailangan magsumite ng courtesy resignations. I don't know kung bakit, I don't know, meron akong slight na siguro kung bakit nila ginagawa ito. No? Nanindigan naman ang kalihim na patuloy niyang gagawin ang kanyang trabaho, lalo na ang pangangampanya laban sa fake news. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naniniwala si House Assistant Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre na si Vice President Sara Duterte ang nakikinabang sa pagkaantala ng impeachment trial. Kaugnay ito ng panukalang schedule ni Senate President Francis Escudero para sa impeachment trial na sa July 30, 2025 na lamang ito simulan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Habang hindi nasisimulan natin ang mga pagdinig sa impeachment, ay nananatiling katanungan at walang klaruhan yung mga pinag-uusapan namin sa good government. And I think, to be honest, the one to benefit from this is the person in question. Siyempre, ang pangalawang Pangulo. Mahigit 4 na buwan pa ang hihintayin bago umpisahan ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos suportahan ng mayorya ng mga senador ang panukalang timeline ni Senate President Francis Escudero para sa impeachment trial. Ayon kay House Assistant Majority Leader, Tingog Party List Representative Jude Asidre, si VP Duterte ang nakikinabang sa pagkaantala ng trial. Anya, wala nang magagawa ngayon ang House of Representatives kundi ang manawagan sa mga senador na gawin ang trabaho nila. Ayon naman kay House Assistant Majority Leader, Taguig 2nd District Representative Pami Zamora, bukod sa interes ni VP Duterte, ay posibleng may iba pa anyang interes na pinoprotektahan ang mga senador. Mostly they're protecting themselves because we are in the middle of campaigning. We're all in the middle of campaigning. A lot of the senators are re-electionists. Wala pang pahayag kaugnay nito sina Senate President Escudero at Vice President Duterte. Kung ang mga kongresista rin ang tatanungin kung gugustuhin ng Senado, maaari na nilang simulan ng paglilitis pagkatapos ng May 12 midterm elections. Masyadong matagal ang 3 buwan para masabi natin ito lang pwede tayo magsimula ng trial. No? Pwede after election at hindi naman kailangan sumunod sa legislative calendar na mag-e-end po. Kung sisimulan rin lang nila sa after ng election ay dapat tuloy-tuloy na at hindi na paabutin hanggang dun sa Hunyo, no? Samantala, inilunsad naman ngayong araw ang People's Impeachment Movement para ipanawagan sa Senado na umpisahan na agad ang impeachment trial ni VP Duterte. Binubuo ito ng mga religious leader at mga pamilya ng mga biktima ng drug war killings sa nakalipas na administrasyon. Layo ng grupong makakalap ng 1 milyong pirma upang kumbinsihin ng Senado na umpisahan na agad ang impeachment trial ni VP Duterte. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Patuloy na iniimbestigahan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang isinagawang rescue operation sa estudyanteng dinukot sa Taguig noong February 20, 2025. Sa gitna ito ng lumulutang na mga issue hinggil sa operasyon kabilang na ang palapalagay na hindi nasagip kundi nagbayad ng ransom ang pamilya ng biktima. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ang pakiusap po natin, sir, ay hayaan po nating tumakbo yung investigations. Marami po tayong naririnig, marami po tayong nababasa, and the fact remains na ang isang high-ranking government official na po ang nagsabi ay dapat po yun po siguro yung ating paniwalaan ko. Naniniwala ang Philippine National Police na totoong na-rescue o nasagip ang estudyanteng dinukot sa Taguig noong February 20. Ayon kay PNP spokesperson at Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, mismong si Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya ang nagsabi na nabawi mula sa kamay ng kidnappers ang bata kaya't wala silang duda dito. We are just making sure na wala nga pong na-violate na any rules or policy yung mga nag-operate po. That's why the Chief PNP ordered for investigation po. But we will stand by the statement made by our SILG that it was a rescue operation and no ransom was paid. Gayunman, tuloy pa rin aniya ang isinasagawang investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ukol dito matapos lumutang ang maraming katanungan sa naturang operasyon. We have to make it clear na yung investigation po does not only involve Colonel Ragay. This involves the whole operation as initiated by the anti-kidnapping group. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo, hindi rin makaaapekto sa isinasagawang investigasyon ang ginawang pagbabalik sa pwesto sa inalis na hepe ng anti-kidnapping group na si Colonel Elmer Ragay. We are just being prudent to provide some information at hindi naman po ito makaka-apekto ng malalim po dito po sa issue po nung pagkaka-nullify po ng order po because the AKG is bounded by its rules and policy po na tuloy-tuloy po yung gagawin po nilang investigation. Nauna na naglabas ng kautusan ng PNP na nag-aalis kay Ragay bilang AKG Chief noong February 28. Subalit noong March 3 ay ibinalik din ito sa pwesto. Upon consultation po with the COMELEC yesterday, there was a misappreciation po or at least sa mata po ng DPRM yung issuance po ng relief po noong February 28 does not require a prior clearance o approval po ng COMELEC dahil po it does not involve po movement or transfer of any PNP personnel. Batay sa COMELEC Resolution 11059, hindi pinapayagan ang paggalaw, paglilipat at pagtatanggal sa pwesto sa mga opisyal at tauhan ng Philippine National Police tuwing election period. Nauna nang pinaimbestigahan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa CIDG ang insidente matapos ang mga lumabas na impormasyon na hindi kasama sa operasyon ang PNP AKG. Hindi rin umano na rescue ang biktima, kundi kusa itong iniwan sa isang lugar sa Pasay City matapos umano magbayad ng $1 million o 5.8 million pesos na ransom ang pamilya nito. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dinismiss ng Commission on Elections o COMELEC First Division ang kasong disqualification sa kandidatura ng ilang membro ng pamilya Tulfo. Ayon sa COMELEC, depektibo ang petisyon, ngunit maaari pa namang isampamuli ang nasabing kaso. Ito ang balita ni Dante Amento. Talagang technicality yung naging ground ng dismissal sapagkat yung mga dapat na hinahanap na attachment na kung saan mag-a-acquire ng jurisdiction ng COMELEC ay hindi na i-attach. Insufficient in form o kulang sa hinihinging attachment o dokumento. Ito ang dahilan bakit dinismiss ng Commission on Elections o COMELEC First Division ang disqualification case laban sa mga Tulfo. Sinabi ng dibisyon, hindi na isama ng petitioner ang kopya ng Certificates of Candidacy o COC ng mga respondent na mahalaga upang maberipika ang impormasyon na nakalagay sa petisyon. Dagdag pa nito, hindi rin nabigyan ng kopya ng reklamo ang mga Tulfo. Hindi na tinalakay ng COMELEC ang merito ng kaso dahil sa mismong petisyon ay may depekto na.
Why discuss the merits kung sa technicality pa lang may problema na? Ang merits ay dinidiscuss lamang at tinatalakay kung walang issue ng technicality. Ang disqualification case ay isinampa laban sa 5 mga miyembro ng pamilya Tulfo dahil sa issue ng political dynasty at citizenship. Kabilang sa respondent o inireklamo ay ang magkapatid na Ben Tulfo at ACT-CIS Representative Erwin Tulfo na kapwa senatorial candidate. Gayon din si Wanda Tulfo Teo na nominee naman ng Turismo Party List at ang asawa at anak ni Senator Raffy Tulfo. Nagpasalamat naman si House Deputy Majority Leader Representative Erwin Tulfo sa pagka-dismiss ng petisyon para siya ay ma-disqualify. Anya, ang dismissal ng petisyon ay patunay ng integridad ng halalan at ng kahalagahan ng pagsunod sa tamang proseso. Buong tiwala rin ito sa paninindigan sa kalayaan at pagiging patas ng COMELEC. Samantala, ayon kay Chairman George Erwin Garcia, maaari pa namang muling ihain ang petisyon. Pwede namang ayusin ang kulang o nakitang depekto. Dagdag pa ni Garcia, ang disqualification case naman ay pwedeng isampa kahit tapos na ang halalan basta hindi na proklama ang nanalong kandidato. Hindi naman nangangahulugan na permanente yung dismissal na yan. Kung ano man yung remedyo na gustong i-avail nung petitioner, nasa kanya pa rin po yan. Madami naman pong option pa na available para po sa kanya at yung mga iba pang magpipetisyon. Sa ngayon ay may isa pang disqualification case laban kay Representative Erwin Tulfo sa COMELEC, kaugnay pa rin sa paglabag sa political dynasty at libel conviction nito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May paglilinaw ang Philippine National Police sa inilabas na validated election-related incidents ng Commission on Elections kahapon. Ayon kay PNP spokesperson at Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General G. Fajardo, walo pa lamang at hindi 29 ang mga insidenteng kumpirmadong may kinalaman talaga sa paparating na halalan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ang reckoning po natin, January 12, which is the start of the election period. So lahat po ng insidente na nangyari before January 12 ay hindi po siya papasok as suspected ERI dahil hindi pa po nagsisimula ang ating election period, which is one of the parameters for a particular incident na makonsidered po na ERI. Hindi aabot sa 29 ang nangyaring karahasan na may kaugnayan sa halalan simula noong January 12 election period. Ayon kay Philippine National Police spokesperson at Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, ang naturang bilang ng nangyaring karahasan ay naitala simula Oktubre pa ng 2024 kasabay ng filing ng Certificate of Candidacy. Samantala, nasa 23 lamang ang naitala ng PNP na suspected ERI. 8 sa naturang bilang ang kumpirmadong may kinalaman sa halalan, kabilang ang isa mula sa Region 1, 2 mula sa Region 6, tig-isa rin mula sa Region 9 at Region 12 at 3 naman ang naitala mula sa farm. Nag-usap po kami ni Attorney Laudienco po and he knows na we will be releasing the correct figure po today po. So sa validated ERI po na 8, 5 po dyan ang shooting incident, isa po ang cyber libel, isa po ang mauling at isa po involves use of explosive po. As to their status po ay out of the 8 validated ERI po, 2 po ang ongoing case build-up po. Ibig sabihin ay naisampa na po yan sa prosecutor but in compliance po sa DC-20, yung 2 cases po na ito ay undergoing case build-up proceeding po. And then 3 po ang nai-refer na po for filing at sa korte po, and then 3 po ang nasa prosecutor's office na po. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo na 4 ang naitalang napatay mula sa 8 validated election-related incidents habang 4 din ang nasugatan. Kabilang sa mga biktima ay incumbent local officials at iba naman ay tumatakbo sa iba't ibang posisyon para sa nalalapit na halalan. Ang kategory po ng mga personalities involved before it can be considered as election-related incident kapag ang involved po either victim or suspect ay COMELEC officer, ito po ay kandidato, ito po ay kanilang immediate family or supporters po. At nangyari po yan during election period po.
Ang suspected election-related incidents naman ay nasa 6 na patuloy na sumasailalim sa validation, habang 9 na ang beripikadong non-election-related incidents. So we're just waiting for the final resolution to be issued and submitted by the respective validation committee to ascertain whether these 6 incidents may be qualified as validated ERI or non-ERI po. Nauna nang sinabi ng COMELEC na wala pa silang nakikitang rason para isailalim sa kanilang kontrol ang ilang lugar sa kabila ng mga nangyayaring karahasan habang papalapit ang halalan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Habang patuloy na tumataas ang temperatura sa iba't ibang panig ng bansa, nagpatupad na ng iba't ibang hakbang ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. May ilang lungsod na ang lumipat sa online classes habang ang iba naman ay nagpatupad lamang ng pinaikling oras ng klase upang maiwasan ang matinding init. Ito ang balita ni Jed Neresina. I think it is better na ganito, combination, no? May face-to-face, may asynchronous. Kasi pag purely online, sometimes yung problems in connectivity, internet. Ginawang 4 na oras na lang ang pasok sa mga pampublikong paaralan at child development center sa lungsod ng San Juan. Hindi tulad ng ibang lungsod sa Metro Manila na lumipat sa alternative delivery mode of learning o online classes dahil sa mainit na panahon. Ayon sa principal ng San Juan Elementary School na si Lucila Galang Artuyo, mas maganda ng shorten ang pasok kaysa ilipat ito sa online classes. Magiging mahirap aniya sa mga estudyante, lalo kung wala silang maayos na gadget at internet connectivity na magagamit sa bahay. At the same time, sa bahay, hindi naman natin masasabing lahat ng students natin, learners natin, may kanya-kanyang, although nagpamigay ng tablet, no, noon ang local government. So, syempre, yung iba doon hindi na functional. So, sa cellphone, how about yung majority dito, mahihirap lang eh. So kung itutuloy pa rin yung online, mas mahirap sa parte ng mga learners. Sa kabila ng shortened classes dito sa San Juan City, tiniyak ng lokal na pamahalaan at Schools Division Superintendent na patuloy na makatatanggap ng supplemental academic activities ang mga estudyante upang maipagpatuloy pa rin ang kanilang pag-aaral sa kanilang mga tahanan. Pabor din ng magulang na si MJ Adayo sa bagong schedule na ipinatutupad ng pamahalaang lungsod ng San Juan dahil aniya mas natututukan ang bata kapag pisikal na nasa mga paaralan kaysa kapag online classes lamang. Para po naman sa akin po, okay lang naman po na face-to-face kasi magkakasama po sila magkakaklase. Pag online kasi, pwedeng naglalaro lang yung bata, hindi masyado nakikinig sa teacher. Kahit na maiksi, at least magkakasama po sila magkakaklase. Tutok na tutok po sila sa teacher po nila. Paliwanag din ng grade 6 student na si Miguel Lavilla, mas madali ang pagkatuto kapag nasa classroom kaysa computer o gadget lang ang kaharap tuwing klase. Mas gusto ko po itong shorten. Kasi pag online po parang andun ka lang po sa bahay, wala kang ma-socialize, parang di ka po na-expose sa outside world. Tapos pag shorten po, face-to-face, parang tinuturuan ka talaga, feel na feel mo. Sinimulan nang ipatupad ngayong araw ang naturang bagong schedule na base sa ibinabang Executive Number FMC 193 Series of 2025 ni Mayor Francis Zamora, kung saan ang morning classes ay magsisimula mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, habang ang afternoon classes naman ay alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon kay Principal Artuyo, mainam para sa mga mag-aaral at guro ang ganitong adjustment sa pasok dahil na rin sa nararanasang matinding init ng panahon. Pagdating ng 11 to 12, super na talaga yung init eh. So makikita mo sa mga bata, uneasy na sila.
sa mga classrooms. Alam mo naman sa public school, hindi naman kami air condition, di ba? So mga ceiling fans ang gumagana lang. So talagang makikita mong pati teachers, actually may mga teachers kaming na high blood, no? Dahil sa sobrang init. So, siguro maganda na rin yung action na yun na ginawa ng local government para nga din sa safety ng mga bata. Nagiging distraction at nakaaapekto rin ang init at alingsangang nararamdaman ng mga estudyante tuwing klase. Dahil po sa weather, mainit-init na eh. Tapos, approach na din po yung summer, so crucial na din. Kasi pag nakatapat sa bintana, so yung tirik po ng araw, maano na sa'yo. Para naman sa mga magulang, mabuti na ang maagang pasok at maagang uwi ng mga bata nang hindi rin kasabay ng pagtirik ng araw ang pag-uwi nila sa bahay. Sa akin okay lang po yung ganun kasi talaga pag-uwian na po nila ng 12 yung dati. Ang init po kasi talaga sobra. Siksikan po dyan talagang yung mga bata, pawis ang hirap po eh. Kawawa yung mga bata pag sa init talaga. Okay naman po kasi para po sa kaligtasan ng mga bata, kailangan po i-ano po yung uwian po nila, iayos. Kasi super init po, lalo na po sa aming mga magulang din po, naghahantay po dyan sa may gate. Mainit din po. Sa pag-init ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa, gumagawa na ng mga hakbang ang ilang lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa kabila ng init ng panahon. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpapabili na ng mga sando ang Bureau of Corrections para maggamit ng persons deprived of liberty ngayong tag-init. Inatasan din ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. ang Health and Welfare Services o DHWS at Bilibid Prison Hospital na paghandaan ang pagpasok ng tag-init. Nais din ni General Catapang na tiyakin ng mga namamahala sa mga jail facility sa bansa na may sapat silang supply ng tubig sa gitna ng tumataas na heat index. Inaasahan na ang patuloy na pagtaas ng heat index sa maraming lugar dahil sa pagpasok ng tag-init at kalinsabay nito ang ilang sakit gaya ng heat stroke at dehydration. Ano nga ba ang mga dapat gawin upang maiwasan ng mga ito? Ito ang balita ni Lisel na L. 46 po kasi ang heat index. Opo, sobrang ramdam na. Mapapatubig ka na. Sobrang init mo. Matinding init. Ito ang naranasan ngayong araw ng ating mga kababayan, partikular na sa Metro Manila at Pampanga, kung saan pumalo sa 46 degrees Celsius ang heat index. Nasa 45 degrees Celsius naman ang naramdamang init sa Nueva Ecija. Bunsod nito, nagpaalala ang kagawaran ng kalusugan laban sa mga sakit na may kaugnayan sa mataas na heat index. Ang sobrang mainit na panahon ay maaaring mauwi sa heat cramps o pamumulikat dahil sa init at heat exhaustion o pagkahapo. Ilan sa mga sintomas nito ay pagkapagod, pagkahilo, sakit ng ulo at pagsusuka. Ang matagal na pagkakalantad sa init ay nagpapataas ang posibilidad ng heat stroke na maaaring ikamatay kung hindi maagapan. Ano-ano nga ba ang dapat gawing paunang lunas sa may sintomas ng ganitong sakit? Ilipat ang tao sa isang malilim at malamig na lugar at ayusin ang ventilasyon. Kung ang pasyente ay may malay, hikayating uminom ng tubig o oral rehydration solution. Kung walang malay ay pahigain ang pasyente. I-check ang airway, breathing at circulation. Kung maayos ang paghinga at circulation, i-elevate ang paa nito. Dapat tiyaking nahahanginan ng pasyente, kaya mas maigi na ito ay paypayan. Maglagay ng ice pack, malamig na tubig o malamig na basang tela sa balat, lalo na sa leeg, kilikili at singit. Makipag-ugnayan sa emergency services o dalhin kaagad ang pasyente sa ospital. Pinapayuhan ang mamamayan na regular na subaybayan ang mga ulat mula sa Pag-asa
gumawa ng mga hakbang sa pag-iwas laban sa mga sakit na ito, kabilang ang pag-inom ng maraming tubig, pag-iwas sa iced tea, soda, kape o mga inuming may alkohol. Iwasang lumantad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Gumamit ng proteksyon sa araw tulad ng mga sombrero, payong at sunblock, at magsuot ng maluwag na damit. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na kumakalat at lumalawak ang forest fire sa Japan. Ayon sa Fire and Disaster Management Agency, umabot na sa 2,000 hektarya ng kagubatan sa Ofunato ang nasunog mula pa noong nakaraang Miyerkules. Nasa 84 na bahay na rin ang napinsala habang 1,200 individual naman ang inilikas. Mahigit 2,000 sundalo at bumbero na ang ipinakalat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sisimulan na ng Trump administration ang pagpapataw ng taripa sa mga inaangkat na produkto mula sa Mexico at Canada. Bigla namang bumagsak ang US stock market kasunod ng anunsyo ni President Donald Trump. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Very importantly, tomorrow tariffs 25% on Canada and 25% on Mexico, and that'll start. So they're going to have a tariff. So what they have to do is build their car plants, frankly, and other things in the United States, in which case they have no tariffs. Tuloy na ang pagpapatupad ng Estados Unidos ng bagong 25% na taripa sa mga produkto mula sa Mexico at Canada. Karagdagang 10% na taripa naman ang ipapataw sa mga inaangkat mula China. Ang pagpapataw ng mga taripa ay bahagi ng pagpapalakas ng US industry at pagsugpo sa iligal na droga, imigrasyon at ang muling pagbalik ng mga pabrika at produksyon sa loob ng Amerika. Kasunod ng anunsyong ito ay bumagsak ang stock markets ng Amerika. Ang Dow Jones ay bumaba ng 1.4% habang ang S&P 500 ay lumagpak ng 1.75%. Ang tech-heavy Nasdaq naman ay nakapagtala ng 2.6% na pagbaba. Sa kabila nito, umaasa ang Trump administration na makabubuti ang mga taripa na ito para sa US manufacturing at foreign investment. Una nang pinagpaliban ni President Trump ng 1 buwan ang mga taripa, ngunit sa pagkakataong ito sinabi ni Trump na hindi na maiiwasan ng dalawang bansa ang bagong mga taripa. Samantala, tiniyak naman ni Canadian Foreign Minister Melanie Joly na nakahanda ang Canada na magbayad ng taripa na aabot sa $155 billion. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng magkaroon ng toll hike sa ilang expressway bago matapos ang taon ayon sa Toll Regulatory Board o TRB. Sa ngayon, meron pang mga pending na petisyon ang ilang toll operator na posibleng madesisyonan bago matapos ang taon. Ito ang balita ni JP Nunez. Every 2 or 3 years, entitled yung mga toll operators natin to apply for the toll increase. So, for 2024, may mga existing toll rate application, toll rate adjustment petition sila. But the TRB is still reviewing and evaluating. Meron pang mga petisyon para sa toll hike ang patuloy na pinag-aaralan ngayon ng Toll Regulatory Board o TRB. Posible naman itong madesisyonan bago matapos ang taon, ayon kay TRB Executive Director Alvin Carullo. Most probably yan mga end of the year, third quarter or end of the year. Ayon kay ED Carullo, isa sa mga konsiderasyon ang inflation. Kapag mataas ito, pwedeng aprobahan ang toll hike pero hahati-hatiin ang period ng implementasyon. Pagka naman mataas yung adjustment, the board usually will grant it but in tranches para hindi masaktan yung ating mga motorista. Halimbawa anya ang toll hike na ipinatupad ng NLEX noong linggo na unang bugso pa lamang. Inaasahan namang sa susunod na taon ay ipapataw na ang susunod na toll hike.
inaprubahan ng board yung increase pero ang pina-implement lang is the first tranche. So yung second tranche next year. Tumaas lang siya kasi meron siyang another add-on toll rate for the Candaba Third Viaduct. Ayon sa TRB, kabilang sa mga tollway na merong pending na petisyon sa toll hike, ang Muntinlupa-Cavite Expressway, Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX at South Luzon Expressway o SLEX. Habang ang Cavite-Laguna Expressway naman o CALAX, inaasahan nilang maghahain ng petisyon ng opening toll rate dahil sa pagbubukas ng bagong segment nito. Sa ngayon, dahil bago ang kalihim ng Department of Transportation na si Secretary Vince Dizon, naghihintay pa ng policy direction ang Toll Regulatory Board sa mga dapat ikonsidera para aprubahan ang mga toll hike petitions. Ang Secretary ng DOTR ang tumatayong chairman ng TRB at merong pinal na desisyon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas na ng detalye ang Department of Public Works and Highways, National Capital Region o DPWH-NCR sa gagawing rehabilitasyon sa EDSA. Ayon sa ahensya, sisimulan ang unang yugto ng proyekto sa katapusan ngayong buwan ng Marso. Unang gagawin ay ang northbound portion ng boundary ng Quezon City at Caloocan City hanggang Monumento, habang ang southbound portion naman na mayroong 15 segments ay sisimulang gawin kapag nai-release na ang pondo at naaprubahan ang kontrata. Para maging mas mabilis ang proyekto, 24/7 ang gagawing rehabilitation works ng ahensya, kabilang sa mga gagawin ang pothole patching, asphalt overlay at pagsaayos ng drainage upang mas maging matibay sa pagdaan ng mga sasakyan. Iba't ibang klase ng emergency situation ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue nitong nakalipas na buwan ng Pebrero. Mga aksidente sa motorsiklo ang nanguna sa malaking bilang ng aksidente at medical emergencies na nirespondihan ng rescue team. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue ang banggaan ng motorsiklo at bisikleta sa Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang aksidente sa kahabaan ng crash accident din ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue. Patuloy ang ginagawang pagtugon ng UNTV News and Rescue sa mga emergency situation mula Luzon, Visayas at sa Mindanao. Maraming bilang ng mga natugunan ng grupo ay sa National Capital Region and Southern Luzon. Pumapangalawa naman ang Mindanao. Oxel, yung TV. Ma'am, good evening ma'am. Ma'am, malimit ko nga makikita na ang bipolar nasa diriya, yung version na niya na daw nakita nilang motorcycle driver sa gitna daw sa kalsada, landmark ani sa may barangay Madihas, diya sa may McDonald's na highway over. Nitong nakaraang buwan ng Pebrero, nangunguna ang motorcycle crash accidents sa narespondihan ng rescue team. Base sa News and Rescue Operations Database, umabot sa 20 motorcycle crash accidents ang narespondihan ng grupo. Pumapangalawa naman ang vehicular accident. Bukod dito ay tinugunan din ang mga concern sa medical emergencies. Kabilang dito ang isang pasyente mula sa Pangasinan na kung saan ay nawalan ng pulso at nagsagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR ang grupo. Sa awa ng Diyos ay naibalik ang malay ng pasyente at nadala sa ospital. Rumesponde rin ang grupo sa sunog at nagbigay ng first aid sa mga nasugatan. Hindi nawawala sa activity ng UNTV Rescue ang regular na pagtuturo sa mga nag-request na maturuan sila ng basic first aid at basic life support. Regular din ang ginagawang refresher monthly meeting sa bawat team sa buong Pilipinas. Para sa mga emergency situation at kailangan ng tulong, tumawag lamang sa UNTV News and Rescue Hotline 0923-544-5376. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nagtungo sa Commission on Elections sa COMELEC main office ngayong hapon ang nag-viral na babaeng noontime show contestant na nagsabing wala siyang masyadong alam patungkol sa COMELEC. Kinausap siya mismo ni Chairman George Erwin Garcia at ipinasyal ng mga tauhan ng komisyon sa kanilang tanggapan. Handa naman ang COMELEC na gawin itong ambassador para sa voter education, lalo na ng mga kabataan. Ito ang balita ni Dante Amento, live. Magandang gabi, Dante. Payag naman ba yung beauty contestant na yan na maging ambassador ng COMELEC? Magandang gabi, June. Iyon ang kanyang naging katanungan kanina ay pumapayag siya na magiging ambassador ng komisyon kapag siya ay kukunin nga, lalo na para sa voter education ng mga kabataan. Matapos mag-viral sa social media ang babaeng noontime show contestant na si Heart Aquino dahil sa kanyang pahayag na hindi siya masyadong maalam tungkol sa Commission on Elections o COMELEC, ipinatawag ito ng komisyon at kanina nga ay dumating ito dito sa COMELEC main office sa Maynila. Ayon kay Aquino, sa pag-uusap nila ni Chairman George Erwin Garcia, ay lumawak ang kanyang kaalaman patungkol sa poll body at kung ano ang ginagawa nilang trabaho. In-enlighten nga po niya ako sa COMELEC. Marami po din kami na pag-usapan na hindi din naman po pala galit sa akin. And nag-sorry din naman po ako na hindi nga po ako masyadong knowledgeable. Nakaboto naman anya siya sa Sangguniang Kabataan Elections at magpaparehistro din para makaboboto sa darating na 2028 presidential elections. Dagdag pa nito, kinakabahan lang siya noon nang tanungin siya sa show patungkol sa komisyon. Payo nito, lalo na sa mga kabataan na katulad niya, ay dapat pagtuunan din ng pansin ang mga pangyayari ngayon o ang current events. Kagaya ko na hindi masyadong knowledgeable din nga po sa COMELEC is alamin po natin and mag-vote tayo ng wisely para din sa atin yun eh. Yun po din yung na-realize ko na baliwalain yung nangyayari din sa paligid natin and mas bigyan natin ng focus. Ayon naman kay COMELEC Director Attorney Frances Arabe, handa sila na gawing ambassador sa Aquino lalo na para mapalakas ang voter education para sa mga kabataan. Si Heart kasi nakikita namin na pwede siyang maging influence sa youth para sa mga ibang kabataan din who are not so knowledgeable about COMELEC. We would like to show that COMELEC is willing to reach out to the youth. Si Heart can be that person who can reach out sa kapwa niyang kabataan. Pero of course, this is also dependent upon the willingness of Ms. Heart kung gusto niya na makipagtulungan sa komisyon. Sagot naman ni Aquino, handa siyang makipagtrabaho sa komisyon at sasamantalahin niya ang pagkakataon na nabigyan siya ng atensyon ng publiko. It's an opportunity din po. So yes po, willing naman po ako. And to inspire na the youth na rin po. June, batay nga sa naging pahayag ni Chairman George Erwin Garcia, pangunahin nga sa kanilang layon ng pagpatawag dito sa contestant na ito ay kung malaman kung sila ba mismo yung pagkukulang doon sa voter education na kanilang ginagawa. At sagot naman kanina ni Aquino, mukhang wala naman daw pagkukulang ang komisyon sa kanilang ginagawa para maimpurmahan ang publiko, lalo na ang mga kabataan dahil nga mas marami June na mga botante na mga kabataan sa darating na 2025 elections. Nasa mahigit 25 million yung mga o 20 million na mga kabataan ang boboto sa darating na halalan. So sa ngayon ang target na nga ng komisyon ay lalo pa nilang palalakasin itong voter education na kanilang ginagawa sa iba't ibang lugar sa bansa. Yan mo ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa June. O Dante, naikwento ba ni Heart Aquino kung paano niya hinarap? Kasi syempre may mga basher online doon sa nangyari na yon. Naikwento niya ba kung paano niya ito hinarap yung pangyayari na yan sa kanya?
Yes, Jun, natanong nga siya kanina kung ano ba yung kanyang mensahe doon sa mga basher niya, no? Pero ang kanyang nagiging mensahe lang na sana daw ay kumbaga ay alamin muna ng mga basher niya kung bakit ba naggayon yung kanyang kasagutan at hindi rin naman masisisi dahil ang sabi kasi niya ay nakafocus siya ngayon lalo na sa pagsuporta doon sa kanyang pamilya nga. Partikular na doon sa kanyang lola. Ang nabanggit niya kanina kasi June ay uli lang lubos siya sa mga magulang kaya siya yung inaasahan ngayon ng kanyang partikular ng kanyang lola. So ang mensahe lang na doon sa mga bumabatikos sa kanya ay sana kumbaga maghinay-hinay naman dahil mayroon namang epekto hindi lamang sa kanya kundi sa iba pang mga individual na maaaring nakaranas ng pangbabash. May epekto yun para doon sa kanila, June. Last na lang, Dante, kung willing naman si Hart na maging ambassador o ambassadress ng COMELEC, ang COMELEC ba ay, kumbaga, sasailalim ba si Hart sa seminar? Ganun ba yun, Dante? Walang nabanggit, June, na particular dyan ang komisyon, pero ang sinasabi nga dito ni Chairman Garcia at ni Director Arabe kanina, ay willing nga sila. Gusto nilang samantalahin din yung pagkakataon kasi nga nakakuha ngayon ng atensyon itong contestant na ito para naman yung kanilang pagnanais, layo nilang ma-educate ang publiko, lalo na yung ating mga young voters ay ma-invite sila o sila ay magkaroon ng interes para makaboto sa darating na 2025 elections at sa mga susunod pang eleksyon. Pero ang inaasahan natin, dadaan naman siya sa kaukulang mga training kapag siya ay masasabi natin kung talagang kukunin siya, o makukuha na siya bilang ambassador ng komisyon. Jude. Alright, maraming salamat Dante Amento. Isiniwalat ng Bureau of Immigration na nagtangkang pumunta sa Estados Unidos si dating presidential spokesperson Harry Roque, ngunit na-deny ang flight nito. Binigyan naman ng Senado ng 15 araw na ultimatum ang Bureau of Immigration para makapagsumite ng mga ulat kaugnay ng pagtakas ni Alice Go at mga kasamahan nito. Kinumpirma rin ni Senator Riza Ontiveros na hindi nakarating sa China ang 3 pinadeport na mga boss ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Last but not the least for now, no, for the BI, nasaan na nga pala si Harry Roque? Kung hindi nyo alam kung paano nakatakas si Go Huaping, alam nyo ba kung nasaan si Harry Roque sa ngayon? Siniyasat ni Senate Subcommittee on Justice Chairperson Riza Ontiveros ang Bureau of Immigration hinggil sa kinaroroonan na ngayon ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA, na-monitor nila ang dating opisyal na bumiyahe mula sa Zamboanga papunta ng Tawi-Tawi. Sakay ito ng eroplano bandang alas 9 ng umaga noong September 2, 2024. Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na namataan din ito si Roque sa Singapore at Dubai. Posible anyang pareho lang ito sa ruta na ginamit ni Alice Guo sa pagtakas sa bansa. Meron po kaming alam na pumunta rin po siya ng Japan. And hindi po siya nakaalis. Supposed to be bound for US pero denied flight, denied check-in. So wala rin naman holdings ang Japan Police or Japan Immigration. Then after that, wala na po kami information. Dismayado naman ang senadora sa Bureau of Immigration dahil sa anyay kawalan ng mga impormasyon ng ahensya kaugnay ng pagtakas ni Guo Huaping alias Alice Guo at kanyang mga kapatid noong nakaraang taon. So we don't know anything. 4 months later, more than 4 months later, kung paano sila nakatakas, kung may tumulong ba sa kanilang mga opisyal o kawani ng gobyerno natin, pati sa BI, kung saang port or coast man lang ng archipelago natin siya tumakas. Paliwanag ni BI Intelligence Division Chief Fortunato Manahan, ibang opisina nila, partikular na ang Board of Discipline, ang naatasan sa pag-iimbestiga nito. Ngunit ayon kay Senador Ontiveros, magiging isang inutil ang bansa kung titigil sa ganitong estado.
partikular na sa kawalan ng alam kung paanong nakalusot ang mga pugante nang hindi natutuklasan ng pamahalaan pagkalipas ng 4 na buwan. Sulat po ng sulat ang Bureau sa ibang mga gobyerno, sa ibang mga bureaus of immigration ng ibang mga gobyerno. Hanggang ngayon, wala pa silang official reply. So, na ba yun? Okay na ba yun? How does the BI even feel about this? Okay po ba yung ganito, Chief? I fully agree, Madam Chair. We will submit any compliance report as soon as possible, Madam Chair, to your office. The soonest possible was last year, Director. Paulit-ulit po yung ganyang mga, we will submit. Haba po ng pasensya ng subcommittee na ito at ng mga miyembro at ng chair. Kung ako kayo, nakakainis yung ibang mga Bureau of Immigration na ibang mga bansa. Wala man lang maibigay na maayos na sagot. It is totally unacceptable. Bunsod nito, nagbanta ang mambabatas na irerekomenda niya ang muling balasahan sa BI. To Commissioner Viado of the Bureau of Immigration, with all due respect, please consider this an ultimatum. If no satisfactory answers on these matters are provided by the BI within 15 days, as designated chair of this subcommittee of the Committee on Justice, I will call for a revamp of the BI in the committee report of this subcommittee. Kinuwestiyon din ni Ontiveros ang proseso ng BI kaugnay ng deportasyon sa China, partikular na sa 3 boss ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Paliwanag ng BI, kung kailangang isagawa ang deportasyon, kailangan lang nilang siguraduhin na ang sangkot dito ay nakasakay ng eroplano palabas ng bansa at sila ay blacklisted. So, sinong magiging responsable to make sure they actually arrive at their destination, in this case China, at hindi lang sila magdi-disappear into the crowd sa layover nila? Pagka declared as fugitive, that's when we ensure. But in this case, they are not fugitives. Well, ito po yung kailangan yung malaman sa lahat ng resource persons natin mula sa BI, no? They never arrived in China. I'm making that off record for the committee. Itong 3 na pinangalanan ko kanina, Liu, Kong at saka Wang, who I think are the first 3 na binanggit ni Chief Manahan na dineport sa group, kasama ng grupo na 438. They never arrived in China. O dahil sa Pilipinas, nakapuslit sila. Imbis na huli na ang pagdinig ng Senado kaugnay ng issue kay Alice Guo, sinabi ni Senador Ontiveros na masusundan pa ang committee hearing sa mga susunod na linggo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaasahang maisasapinal na ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa karne ng baboy. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nakatakda silang magkaroon ng konsultasyon sa mga stakeholder, kabilang na ang mga retailer, producer at transporter upang matiyak na lahat ay susunod sa itatakdang MSRP. Target ng DA na maipatupad ang MSRP sa baboy sa March 10. But I have to talk to the retailers, the producers, the viajeros para ma-finalize nga. I want to consult everybody para pag-implement, sunod naman lahat, no? Kasi parang kasunduan na matino ng lahat ng stakeholders. Tiniyak ng National Food Authority na mapanatiling maayos ang kalidad ng mga bigas sa warehouses ng pamahalaan ngayong tag-init. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, may mga nakahanda na silang mga hakbang para matiyak ang kalidad ng mga bigas sa mga imbakan. Ito ang balita ni Bia Alonzo. We're still far doon sa objective natin na sana nationwide, no? Maipamahagi ito sa ating mga kababayan, no, sa murang halaga. Marami pang bigas sa mga warehouse ng National Food Authority. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson,
Kaunti pa lang ang nababawas sa 150 metric tons na bigas na ipinadala sa mga lokal na pamahalaan. Sa kabila ng mainit na panahon, tinitiyak ng NFA na nasa maayos na kalagayan ang rice buffer stock sa mga imbakan. Ayon sa ahensya, meron silang sinusunod na sistema upang kahit tumindi pa ang taas ng temperatura ay mananatiling maayos ang kalidad ng mga bigas. Sakali mang magkaproblema, sinabi ni Administrator Lacson na nagsasagawa sila agad ng testing sa mga laboratorio upang makagawa agad ng aksyon. Well, sa NFA, meron tayong sistema on how to maintain our buffer stocks. No? On a regular basis, monthly basis, tinetest natin yan sa laboratorio. And at the first sign na meron itong mga infestation or problema, kinukure na agad natin yan. No? Samantala, sa kabila ng idineklarang food security emergency, nakita pa rin ang pagbagal ng partisipasyon sa paglalabas ng mga bigas ng NFA sa mga lokal na pamahalaan. Ayon kay Lacson, posibleng problema sa pondo o sa mismong resolusyon ng sanggunian nagkakaroon ng balakid sa paglalabas ng murang bigas. Mostly mga mga procedural, no? Yan ang nakikita nating mga dahilan. But as we have said, no, marami naman talaga yung nag-signify ng intention to participate. Siguro ngayon, mga 70 na LGUs na yan. For now, ang Cotabato, Bacolod are coordinating bukod doon sa mga nauna na San Juan, na Navotas at Camarines Sur. Gayunman, ayon sa opisyal, gumagawa pa rin sila ng paraan para mabawasan na ang mga stocks at makabili pa rin sa mga magsasaka. Meron tayong ginagawa dyan, which is yung milling process. Lahat ng mga palay natin ngayon, pinapagiling natin. And pag yun, nagiling lahat, 63% lang naman ang recovery sa milling. So, it will free up spaces, more or less mga 35% will free up yan. Kaugnay nito, nanawagan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan na makipagtulungan upang mabilis na maipaubos ang NFA rice sa publiko. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbanta ang kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un na maglulunsad ng isang high-profile provocations bilang tugon sa pagdating ng isang US aircraft at iba pang aktibidad ng US military sa bansa. Ang babalang ito ni Kim Yo-jong na kilala bilang makapangyarihang kapatid na babae ni Kim Jong-un ay nagpapahiwatig na posibleng palakasin ng North Korea ang weapons testing activities ito laban sa Estados Unidos. Ayon kay Kim, ang paglalagay ng strategic assets ng US sa Korean Peninsula ay nagiiwan ng negatibong epekto sa seguridad ng kanilang bansa. Humarap sa isang news conference sa kauna-unahang pagkakataon si Japan Royal Prince Hisahito. Siya ang second-in-line successor ng trono ng Japanese royal family at ang unang lalaking miyembro na tumungtong sa adulthood stage makalipas ang halos 4 na dekada. May uturing na mahalagang development sa royal family ang pagtungtong ni Prince Hisahito sa adulthood sa gitna ng nararanasang existential problem ng Japan dahil sa nangangaunting populasyon ng bansa. Nangako ang 18-year-old royal prince na susundan niya ang pagiging mabuting ehemplo ng kanyang mga uncle gaya na lamang ni Emperor Naruhito at iba pang mas matatandang miyembro ng imperial family. Plano rin niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa universidad na magsisimula sa susunod na buwan. Bagaman nasa hustong gulang na, sinabi naman ni Prince Hisahito na wala pa sa kanyang isip ang pag-aasawa. 昨年9月6日に18歳の誕生日を迎え、成年になりました。これまで成長を見守ってくださった方々や折々に支えてくださった方々に深く感謝申し上げます。結婚についてですが、理想の時期や相手についてまだ深く考えたことはありません。 Isasagawa ang coming-of-age palace ceremony
para kay Prince Hisahito sa darating na September 6, kalinsabay ng kanyang 19th birthday. Target ng NLEX Corporation ang 15 to 10 minutes na biyahe mula Mindanao Toll Plaza hanggang C5 sa pagtatayo ng bagong elevated expressway na NLEX C5 Northlink Project. Kanina, opisyal nang sinimulan ang konstruksyon ng unang bahagi nito. Ito ang balita ni JP Nunez. Siguro lagi natin naririnig ang linyang hindi na nawalan ng traffic ang Quirino Highway. Ganito mismo ang obserbasyon ni Mayor Joy Belmonte ng Quezon City sa Quirino Highway na bahagi ng kanyang nasasakupan. Tila hindi na nawala ang usad pagong na traffic dahil na rin sa pagdaan ng malalaking mga truck. Ang pasakit na ito sa mga motorista planong maibsan sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang elevated expressway mula sa Mindanao Toll Plaza ng NLEX hanggang sa CP Garcia patungong C5 sa Quezon City. Kanina sinimulan na ang groundbreaking ceremony ng proyektong ito na tinatawag na NLEX C5 Northlink Project. Ayon sa NLEX Corporation, oras na matapos ang NLEX C5 Interlink Project, inaasahang maiibsan nito ang trapiko sa Mindanao Avenue, Quirino Highway at Congressional Avenue dahil pwedeng hindi na dyan dumaan ang mga naglalakihang truck. Within 5 and 10 minutes to cover it once completed. Yeah, once we complete the 11 kilometers. 11.3 kilometers ang kabuuan ng proyekto. Ang unang 2 kilometro o ang segment 1A nito mula sa Mindanao Toll Plaza hanggang Quirino Highway ay target matapos hanggang sa first quarter ng 2026 habang ang iba pang natitirang segment ay wala pang tiyak na target completion date. Sa ngayon walang problema sa right-of-way sa area ng Valenzuela City. Pero pagdating sa Quezon City, mayroong nasa 18,000 na mga individual ang maaapektuhan. Re-resolbahin pa anya ng NLEX Corporation kung paano ililipat ang mga settler na maaapektuhan ng proyekto. I mean, we will have 18,000 settlers that we will have to relocate for the whole length. We understand that certain communities will be affected. That is why the Quezon City government will keenly observe the housing-related needs of the project-affected families. Nakipagtulungan ang NLEX Corp sa isang Chinese company na China Road and Bridge Corporation para sa proyekto. Nagkakahalaga ng 2.2 billion pesos ang segment 1A ng project o ang bahagi nito mula Mindanao Avenue hanggang Quirino Highway. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasabay ng pagtaas ng temperatura sa bansa ay ang taunang pagtalaga ng Bureau of Fire Protection sa buwan ng Marso bilang Fire Prevention Month. Bunsod nito, mahigpit ang paalala ng BFP tungkol sa iba't ibang aksidenteng dulot ng init ng panahon, gaya na lamang ng sunog. Ito ang balita ni Van Alvarez. Sa mga numerong ito po na ating naitala, ang electrical causes po ang nangunguna sa ating top causes of fires natin. At ito po ay may kinalaman sa ating kuryente, lalo't higit ngayon mainit ang panahon. Walang pinipiling panahon ang sunog. Kahit sino ay maaaring maging biktima nito. Lalo na ngayon na painit na ng painit ang klima sa Pilipinas. Ayon kay Gay Mendoza, isang residente sa Marikina City, aminado siya na mas napapadala sila ng paggamit ng electric fan dahil sa pagtaas ng temperatura ngayon. Feb, mainit na. Pero masyadong mainit ngayong March. Sobra. At saka ganyan, ang tindi ng araw. Kaya lang, talagang walang tigil ang electric fan dahil sobrang init. Ay, bantay lang, binabantayan palagi. Ingat talaga, ingat. Ganito rin ang sitwasyon ni Pamela Baldo sa kanilang bahay at dahil takot masunugan ay nag-iingat rin anya sila sa paggamit ng mga appliances, lalo na at mabilis uminit ang mga ito. At tinatanggal yung saksak ng mga appliances, tsaka
syempre less yung paggamit para conserve din yung energy, di ba? Yung kunyari, kung pwedeng isang kwarto na lang, doon na lang tayo para lahat makagamit, gano'n na lang. Ayon kay Bureau of Fire Protection o BFP spokesperson, Fire Senior Superintendent Annalie Carbajal Atienza, sa init ng panahon ngayon, hindi maiiwasan ang mas malakas na pagkonsumo ng electronics. Ngunit kinakailangang magdoble ingat lalo na at kadalasang kaso ng sunog ay ang electrical faults mula sa lumang appliances. Siguraduhin po natin na kung ito ay may kalumaan na at medyo may sira ng bahagya, ang suggestion po, bumili na lang po tayo ng bago. Huwag na pong pagtiyagaan na tipirin, i-repair dahil mas malaki po ang magagastos natin at ang pinakamasaklap may nasasawi po sa ating pamilya. Sa pinakahuling tala ng BFP, 2,442 na kaso ng mga sunog ang nai-report sa kanilang tanggapan simula noong January 1 hanggang March 4 ngayong taon. Sa kabila nito, maituturing na mas mababa pa rin ito kumpara noong nakaraang taon ng 43%, kung saan 4,360 naman ng fire incidents ang nai-report. Paalala ng BFP, mahalaga ang pagiging proactive ng mga magkakasama sa bahay upang alam ng bawat isa ang gagawin kung may mangyari mang sunog sa paligid. Ngayon pa lamang po, pag-usapan na ng pamilya, paano i-switch off ang circuit breaker ng tahanan, huwag pong mag-octopus connection, ipasuri po yung ating tahanan kung may katagalan na siyang na-construct. Ngayong Fire Prevention Month, mulit-muli ang pagpapaalala ng Bureau of Fire Protection o BFP sa ating mga kababayan na maging responsable, lalo na sa paggamit ng mga dekuryente kagamitan, lalo na at ang maliit na pagkakamali ay maaaring magbunga ng malaking sakuna. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang pagdagsa ng mga turista sa Central Visayas at diving tourism ang isa sa pinakapopular na dahilan sa kanilang pagbisita sa rehiyon. Samantalang pinaplano na ng Department of Tourism na dalhin na rin sa Region 7 ang hop-in, hop-off o HOHO bus upang bigyan ng mas convenient at hassle-free experience ang mga turista para malibot ang mga top attractions sa rehiyon. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Yes, definitely. We always say a healthy destination. That is really how we will say it all the time. To make sure, when you say healthy in all aspects, yes. In talking of our facilities, in our frontline tour guides, our communities as well. Tuloy-tuloy ang pagdating at pagbisita ng mga turista sa Central Visayas. Mula sa higit 5 milyong tourist arrivals noong 2023, umakyat ito sa higit 7 milyon noong nakaraang taon. Ayon sa ahensya, malaking tulong sa patuloy na pag-usbong ng turismo sa Central Visayas ang kooperasyon at koordinasyon ng mga tourism stakeholder at local government units upang patuloy na bigyan ng dekalidad na experience ang mga turista. Pangunahin sa mga turistang bumibisita sa Central Visayas ay mula sa Korea, USA, Japan, China, Taiwan, Australia, Germany, France, United Kingdom, Canada at iba pa. At karamihan sa kanila ay dinadayo ang probinsya ng Cebu at Bohol dahil sa ipinagmamalaki nitong kultura, diving spots, heritage sites at masasarap na pagkaing Pinoy. Actually, because of the generation now, it's a mix. No, that's why, as you can see, we have presented to you diversified portfolio program of product we have in Central Visayas. So, well, it's very popular ang diving, but still, we have other like going out of not only covering the city of Cebu, cultural heritage. So it's a mix now. It's just becoming that the diving was very popular. Number one is dive, but again, we have a mixed visitors that goes to faith tourism, goes to culinary, goes to diving, goes to creativity. Tiwala ang Department of Tourism Region 7 na tataas pa ang bilang na tourist arrivals ngayong 2025.
Samantala, inihayag ng DOT-7 ang planong dalhin na rin sa Central Visayas ang hop-on-hop of a HoHo bus ng ahensya ngayong taon. We are at the planning stage, developing and coordinating to our local government units. So we call it the layover tours, especially those who have connecting flights, who have a long layover sa Mactan. Sa HoHo bus, inaasahang tampok ang mga lungsod ng Mandaue, Cebu at Talisay at ibibida ang malasang Lechon Cebu upang bigyan ng mas kakaiba at di malilimutang experience ang mga turista. Gladys Tawabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ibinida ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP at Department of Trade and Industry o DTI sa lalawigan ng Bataan ang iba't ibang likha ng mga Person Deprived of Liberty o PDL sa isinagawang Bazaar Behind Bars. Samantala, arangkada na sa probinsya ng Bohol ang barko ng Light Shipping Corporation na kokonekta sa Cebu, Bohol, Siquijor at Misamis Occidental. Nagkansela naman ang pasok sa lahat ng opisina at paaralan sa Davao del Sur kasunod sa nangyaring 5.4 magnitude na lindol kaninang umaga. Ito ang balita ni Mel Aquino. Sa Bataan, pinangunahan ni BJMP Region 3 Regional Director Jail Chief Superintendent Paulino H. Moreno Jr. ang pagbubukas ng isinasagawang Bazaar Behind Bars sa lalawigan ng Bataan. Naglalayon ito na maipakilala ang gawa ng Persons Deprived of Liberty mula sa 39 na mga jail facilities sa buong Region 3. Ito'y binibida ang hindi lamang magaganda kundi matitibay na mga produktong talaga namang maipagmamalaki hindi lamang sa bansa kundi maging sa ibayong dagat. Kabilang sa kanilang mga handmade ay bags, home decor, bedded products at marami pang iba. Unang-una, hindi lang kasi itong pag-produce ng mga products yung ginagawa natin na serbisyo sa mga PDL. Nakikipag-tap tayo, nakikipag-partner tayo sa mga schools para magbigay sa kanila ng education. Elementary, secondary, high school, junior high and senior high, and even college education behind bars na i-introduce na natin sa kanila. And ang pinaka-importante po dito yung mga pagbibigay sa kanila ng mga employable skills. In partnership with technical vocational schools under the supervision of TESDA. Hindi lamang skills training ang ibinabahagi ng BJMP sa ating mga kababayan sa loob ng piitan, pati na ang paglinang sa kanilang mga kaalaman. Sa Bohol, aarangkada na ang bago at modernong barko ng Light Shipping Corporation. Mas malaki at komportable ang hatid ng bagong barko ng Light Shipping, ang MV Light Ferry 10, na magbibigay ng araw-araw na biyahe patungong Cebu, Tagbilaran, Siquijor at Plaridel. Ang MV Light Ferry 10 ay kayang magkarga ng 20 10-wheeler trucks at 10 kotse at 500 na mga pasahero na may maayos na mga akomodasyon. Sa tulong din nito, mas mapapadali ang pag-supply ng pagkain, gulay at mga spices na mula Mindanao at Misamis Occidental papuntang Bohol. Ayon naman kay Jun Enerio Lim, ang CEO ng Light Shipping, kayang tumakbo ng hanggang 10 knot ng Ferry 10. At sa Mindanao, nagkansila ng pasok sa trabaho at mga paaralan ang ilang lugar sa Mindanao matapos maranasan ang 5.4 magnitude na lindol kaninang umaga. Nauna nang nagkansila ang bayan ng Magsaysay, Davao del Sur kung saan naranasan ang pinakamalakas na paggalaw ng lupa. Para sa gagawing assessment sa pinsalang dulot nito, sa Cotabato agad na nagsagawa ng evacuation procedures ang Hill Manalo National High School, Matalam National High School, Perez National High School at Kidapawan City National High School para sa kaligtasan ng mag-aaral matapos maranasan ang pag-uga ng lupa. Agad ding nagsuspende ng klase ang University of Southern Mindanao dahil sa insidente. Sa video na kuha ni RJ Family TV, makikita ang isang estudyante ng Kidapawan National High School ang tila nawalan ng malay dahil sa lindol. Ganito rin ang naging senaryo sa San Pablo National High School. Pagkatapos ng pagyanig, agad na isinagawa ang paglikas at inspeksyon sa mga gusali. Mel Aquino, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Narito naman po ang ating makausing ngayong araw po ng Martes. Salamat po at shout out kina Ronald Alfaro, Lydia Samson, gayon din po kay Baby Kim Kabiling, Mariano Bula at Joe Paul at gayon din po kay Leonardo Blue. Narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit 119, 143 na nagsasabi, kabagabagan at kahirapan ay humawak sa akin, gayon may ang mga utos mo'y aking kaaliwan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.